Ngayon ang ating i-recap ay isang action thriller movie na pinamagatang Enemy of the State. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Sa pambungad na eksena ay ipinakita si Congressman Phil Hammersley, na nagmaneho sa lakeside kasama ang kanyang aso, upang magpahinga mula sa trabaho. Doon ay nilapitan siya ng NSA Assistant Director, na nagngangalang Thomas Reynolds. Pareho silang nasangkot sa isang mainit na pag-uusap. Malapit nang bumoto ang US Congress sa isang legislation na magbibigay sa estado ng extensive surveillance power sa mga mamamayan ng US. Si Congressman Hammersley ay tutol sa bill na ito, dahil ito ay isang panghihimasok sa privacy ng kanyang mga constituents. Sinubukan ni Reynolds na kumbansihin siya na pag-isipan muli ang bill, dahil naniniwala siyang kailangan ito para sa national security. Nilinaw ng congressman na ang karapatan ng kanyang mga nasasakupan ay mas importante sa kanya, at tumayo para umalis, kasama ang kanyang aso. Bago pa man siya makasakay sa kanyang kotse, pinatay siya ng isang NSA agent, na kasama ni Reynolds sa pagkikitang ito. Nagtanim sila ng bote ng isang heart medication malapit sa katawan ng congressman, upang magmukhang natural ang pagkamatay. Samantala, isang video camera ang inilagay ng isang wildlife researcher na nagngangalang Daniel Zavets, upang masubaybayan ang goose migration sa lugar, at na-record ang lahat ng pangyayari. Habang kinuha ni Zavets ang video camera malapit sa lugar ng pagpatay, nakita siya ng isa sa mga ahente ni Reynolds. Nang mapanood ni Zavets ang pagpatay na nakunan sa kanyang video camera, napagtanto niyang fake news ang balita, tungkol sa atake sa puso ng congressman. Agad niyang ibinahagi ang impormasyong ito sa isang kaibigan niyang journalist. Hindi nagtagal, dumating ang ilang NSA agents sa tinitirhan ni Zavets. Kinopya ni Zavets ang video sa isang computer disk, at itinago ang disk sa isang video game console. Habang sinusubukan pa rin ng mga NSA agents na pumasok, tumakas si Zavets gamit ang fire escape ladder. Gayunpaman, matagumpay siyang nasubaybayan sa pamamagitan ng satellite, at hinabol ng mga NSA agents. Habang nangyayari ang lahat ng ito, dumako ang eksena kay Robert Clayton Dean, na isang labor lawyer. Isa sa mga miyembro ng isang unyon ng manggagawa na kanyang kinakatawan, ay binugbog ng mafia boss na si Paulie Pintero. Tiniyak ni Dean sa lalaki na siya na ang bahala kay Pintero, dahil alam niya kung paano makitungo sa mga ganoong tao. Pagkatapos ay pumunta si Dean sa isang restaurant, kung saan nakipagkita siya sa isang babae na nagngangalang Rachel Banks, na kanya ring ex-girlfriend. Ibinigay ni Rachel kay Dean ang isang videotape, kapalit ng pera. Pagkatapos ay pumunta si Dean sa Pintero Social Club, upang makipagkita sa mafia boss na si Paulie Pintero, na siyang nambugbog sa kanyang kliyente mula sa labor union. Ipinakita ni Dean kay Pintero ang videotape, na ibinigay sa kanya ni Rachel kanina sa restaurant. Sa video ay malinaw na makikita na si Pintero, ay nakikipag-ugnayan sa ilang opisyal ng unyon, na nagkataon na isang malinaw na paglabag sa kanyang mga kondisyon ng parol. Pagkatapos ng ilang matinding negosasyon, sina Dean at Pintero ay sumang-ayon sa isang deal. Sumang-ayon si Pintero na magbigay ng maganda at maayos na kontrata sa mga kliyente ni Dean, at sumang-ayon naman si Dean na wasakin ang lahat ng mga kopya ng videotape. Ngunit nagalit si Pintero sa katotohanan na may isang tao, na gumagawa ng mga naturang video ng kanyang pribadong buhay. Dahil dito, nagbanta siyang papatayin si Dean, kung hindi niya ibibigay ang pangalan ng kanyang source, na nagbigay sa kanya ng videotape na iyon. Binigyan siya ni Pintero ng 1 linggo, para ihayag ang pangalan ng kanyang source, kung hindi, ay papatayin niya si Dean. Habang papaalis si Dean sa club, isa sa mga tauhan ni Pintero ang pabirong nagsabi kay Dean, na ngumiti para sa FBI na nagbabantay sa club, mula sa isang gusali sa kabilang bahagi ng kalye. Sa sumunod na eksena, makikita si Dean sa isang lingerie store, bumibili ng ilang regalo para sa kanyang asawa. Dito aksidenteng nagkasalubong sina Dean at Zavets, na kanina nakitang tinugis ng mga NSA agents. Napag-alaman na dati pala silang magkaibigan sa college. Ibinigay ni Dean kay Zavets ang kanyang business card, ngunit ang hindi alam ni Dean, inilagay ni Zavets ang disk na naglalaman ng murder footage, sa kanyang shopping bag. Nagmamadaling tumakas si Zavets mula sa tindahan, at tinutugis pa rin siya ng mga NSA agents. Kumuha siya ng bike at binaybay ang abalang kalye,
kung saan siya natamaan ng truck at napatay on the spot. Nang nahanap ng mga NSA agents ang business card ni Dean sa katawan ni Zavets, ngunit wala ang videotape, binisita nila ang bahay ni Dean na nagpanggap bilang lokal na pulis. Dahil sa walang malay na nilagay ni Zavets ang videotape sa kanyang bag, itinanggi ni Dean na binigyan siya ng anumang mga sensitibong materyales, at tumanggi siyang payagan silang ma-access ang kanyang mga bag, nang walang warrant. Nang umalis ang mga NSA agents, sinubukan ni Dean na hanapin ang naturang materyal, ngunit hindi niya alam na naalis na ng kanyang anak ang device sa kanyang mga shopping bag. Kahit umalis na ang mga NSA agents sa bahay ni Dean, panandalian lamang ito, dahil muli nilang pinasok ang bahay kinabukasan, at siniyasat ng maigi ang buong lugar. Nagtanim din sila ng mga video at audio bug sa buong bahay ni Dean, at kinalat ang lahat ng kanilang mga gamit, na tila pinasok ng mga magnanakaw. Gumawa din ang NSA ng pekeng kwento sa media, na si Dean ay may relasyon kay Rachel. Dahil dito, nagkaroon ng problema si Dean, sa kanyang law firm at sa kanilang bahay. Siya ay tinanggal sa opisina at pinalayas din ng kanyang asawa. Nang sinubukan niyang mag-check-in sa isang hotel, nalaman niyang hindi na gumagana ang lahat ng kanyang credit cards. At habang siya ay nakatayo doon na nakipag-usap sa receptionist ng hotel, isang lalaki ang lumapit at kinuha ang kanyang briefcase. Inisip ni Dean na ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa mafia tape na ibinigay sa kanya ni Rachel. Nakipagkita siya kay Rachel sa isang pampublikong lugar, at hiniling sa kanya na mag-set up ng isang meeting sa pagitan niya at ni Brill. Si Brill ang tunay na source ng mafia tape na ibinibigay kay Dean sa pamamagitan kay Rachel. Sa kasamaang palad, ay hindi pa nakikita o nakilala ni Dean si Brill, kaya wala siyang ideya kung ano ang hitsura nito. Dahil nakikinig ang mga tauhan ni Reynolds sa buong pag-uusap ni Dean at Rachel, nagpadala sila ng isang peke na Brill para makipagkita kay Dean, at para malaman ang kinaroroonan ng murder footage. Nakumbinsi ng peke na si Brill si Dean na siya si Brill, at sinusubukan lang siyang tulungan. Hindi nagtagal, ang pekeng Brill ay nagtanong kay Dean tungkol sa murder footage, na di umano ay nilagay ni Zavets sa kanyang shopping bag. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nagsimula silang habulin ng totoong Brill, na kalaunan ay nakita si Dean, at dinala siya sa isang elevator sa isang hotel. Doon ay pinilit niya si Dean na manatiling tahimik, at inalis kay Dean ang maraming bug, na itinanim ng mga NSA agents sa kanyang sapatos at damit. Pagkatapos ay dinala niya si Dean sa rooftop, at sinabi sa kanya na ang kanyang tunay na pangalan ay Edward Lyle, at siya mismo ay isang retiradong NSA agent. Tinanong ni Dean kung hinahabol ba siya ng mafia, kung saan sumagot si Brill na mas malaki pa kaysa mafia. Ipinagtapat ni Brill kay Dean na hinahabol siya ng NSA, dahil ang mga baging device sa kanyang katawan ay military grade. Nang masundan sila ng chopper hanggang sa rooftop, napagtanto ni Brill na may ilan pang mga bug sa katawan ni Dean, at hiniling sa kanya na tanggalin ang lahat ng kanyang damit. Bago siya iwan, sinabi ni Brill kay Dean na layuan siya, pati na rin si Rachel. Sa sandaling umalis si Brill, nagsimulang tumakbo si Dean mula sa NSA, at dahil may ilang bug pa sa kanyang katawan, patuloy pa rin siyang nahahanap ng mga NSA agents, kahit saan siya magpunta. Ngayong napagtanto ni Dean kung paano siya natatrack, sa wakas ay tinanggal niya ang kanyang mga damit. Nakatakas si Dean sa pamamagitan ng pag-akyat sa balcony ng gusali, at pagnakaw ng damit, pati na rin sa pamamagitan ng pagsimula ng apoy upang tumunog ang fire alarm sa gusali. Sa lahat ng kaguluhang ito, napunta si Dean sa isang ambulansya, at ginagamot dahil sa paglanghap ng usok. Biglang kinuha ni Dean ang baril ng pulis, tumakas mula sa ambulansya, at tumakbo pababa sa isang tunnel. Kahit pa man hindi na siya matrack ng NSA, nababantayan pa rin ang kanyang bawat galaw, dahil sa CCTV sa loob ng tunnel. Sa wakas ay nakatakas siya, sa pamamagitan ng pagbigay ng kanyang damit sa isang manggagawa sa tunnel, dahilan para bigo ang mga NSA agents na makuha ang gusto nila. Pagkatapos nito, pumunta si Dean sa kanyang tahanan, kung saan nakumbinsi niya ang kanyang asawa, na hindi siya nakikipagrelasyon kay Rachel. Napagtanto din niya, na nasa kanyang anak ang device na inilagay ni Zavets sa kanyang shopping bag, nang magkita sila sa tindahan. Dahil dito, nakipagkita siya sa kanyang anak habang nagtago siya sa backseat ng kotse, at sa wakas ay nakuha ang device na siyang dahilan sa mga nangyaring kaguluhan. Pagkatapos nito, pumunta si Dean upang makipagkita kay Rachel, at palihim na pumasok sa kanyang bahay. Doon niya nalaman na pinatay si Rachel,
at ang lahat ng kanyang mga damit na tinanggal niya sa hotel, ay inilagay sa bahay ng dalaga, upang ituro siya na siyang pumatay. Napansin ni Dean ang isang larawan ni Brill, kasama si Rachel noong bata pa ito, kung kaya naisip niya na si Brill ay kaibigan ng pamilya ni Rachel. Muling nakipag-ugnayan si Dean kay Brill, at nagkita sila para pag-usapan ang buong sitwasyon. Sinabi ni Brill kay Dean, na pinatay ng NSA si Rachel para i-frame up at masira siya, nang sa gayon kahit napupunta siya sa publiko, walang maniniwala sa isang akusado ng pagpatay. Pagkatapos nito ay sinabihan niya si Dean na manatili, at pumunta siya sa isang tindahan para kumuha ng makakain. Gayunpaman, lumabas si Dean sa kotse, at gumamit ng pampublikong telepono. Dahil dito, muli silang natunton ng mga NSA agents. Nang makarating ang mga NSA agents sa tindahan na pinagbilhan ni Brill, nakuha nila ang CCTV footage mula doon. Sinuri nila ang footage, at napag-alaman na si Brill ay isang dating NSA agent. Samantala, dinala ni Brill si Dean sa kanyang secure office, kung saan siya nagtatrabaho sa nakalipas na 15 taon. Pagdating doon ay nakita nila mismo ang footage ng pagpatay sa congressman, at ngayon napagtanto nila, kung tungkol saan ang lahat ng kaguluhang ito. Gayunpaman, nasundan sila ng mga NSA agents hanggang sa hideout na ito, dahil ginawang pagtawag ni Dean sa pampublikong telepono kanina. Inatake ng mga NSA agents ang gusali, at bagamat nagawang makatakas ni Dean at Brill, ang disk na naglalaman ng ebidensya ng pagpatay sa congressman ay nasira sa sunog. Ngayon ay nagsagawa ng plano si Dean at Brill, at subukang ilantad ang mga tiwaling ahente ng NSA. Una nilang pinuntirya ang isang taga-suporta ng surveillance bill, na si Congressman Sam Albert. Tinipon nila ang mga surveillance bug, na orihinal na nakatanim sa mga damit at sapatos ni Dean. Pagkatapos ay itinanim nila ang mga ito sa hotel room ni Congressman Albert, kung saan nalantad ang pakikipagrelasyon niya sa kanyang aide. Ginawa ni Brill ang lahat ng ito, upang malaman ni Congressman Albert na siya ay tina-track, at ang mga ginamit na bug ay matunton pabalik sa tiwaling faction ng NSA. Pinuntahan din ni Brill ang bahay ni Reynolds, na nagpanggap bilang isang electrician, at nagtanim ng ilang surveillance bugs doon. Tiniyak ni Brill na malalaman ni Reynolds na siya ay tinaniman ng bugs, katulad ng nangyari kay Congressman Albert. Ang lahat ng ito ay ginawa, upang magbigay ng takot kay Reynolds, at iparamdam na ang tumutugis, ay siya na ngayon ang tinutugis. Hindi pa ito sapat, nalaman ni Reynolds na may $140,000 ang nadeposito sa kanyang bank account, at wala siyang ideya kung saan ito nanggaling. Napagtanto ni Reynolds na ang lahat ng ito ay binubuo bilang ebidensya laban sa kanya, upang patunayan na siya ay isang tiwali na opisyal. Bilang karagdagan, nakatanggap din si Reynolds ng mga bulaklak mula sa isang babae, na nagpapahiwatig na marahil siya ay nagkaroon din ng relasyon, kaya lalong nagalit sa kanya ang kanyang asawa. Dahil dito, nakuha ni Brill at Dean ang atensyon ni Reynolds, at nag-set up sila ng meeting sa kanya. Ang ideya ay upang makakuha ng isang pagtatapat mula kay Reynolds sa lahat ng kanyang ginagawa, at may record ito sa tape, dahilan kaya pumunta sina Brill at Dean sa meeting place na nakawire. Sa kasamaang palad ay walang ibinunyag si Reynolds, at nahuli sina Brill at Dean ng mga NSA agents sa proseso. Ang tanging gagawin na lamang ni Reynolds, ay patayin sina Dean at Brill para maalis ang sinumang saksi. Ngunit nagkaroon ng magandang ideya si Dean, at sinabing ang murder tape ay nasa pag-aari ni Polly Pintero. Maaalalang nais ng mafia boss na si Pintero, na dalhin sa kanya ni Dean ang source ng mafia tape, sa loob ng 1 linggo. Dinala ni Dean ang lahat ng NSA agents, pati na si Reynolds sa Pintero Social Club, na alam niyang nasa ilalim ng obserbasyon ng FBI. Pinapaniwala ni Dean si Pintero, na si Reynolds ang source ng mafia tape, na lubos niyang ikinabahala. Sa kabilang banda, pinaniniwala naman ni Dean si Reynolds, na ang pinag-uusapan nilang lahat ay ang tungkol sa tape, na naglalaman ng recording ng pagpatay kay Congressman Hammersley. Samantala, gumawa ng dahilan si Brill para pumunta at magsuka sa labas ng van, upang maalerto ang FBI na may hindi magandang nangyayari sa loob ng club. Hindi nagtagal, nagkainitan na ang sitwasyon sa loob, na humantong sa barilan sa pagitan ng mga NSA agents at ng Pintero Mafia, kung saan halos lahat ay namatay. Sa kabutihang palad ay nakaligtas si Dean sa kaguluhang ito, dahil nagtago siya sa ilalim ng lamesa. Dali-daling pumasok ang FBI na nagbabantay sa club.
Sa wakas, ang pangit na disenyo sa likod ng surveillance bill ay nalantad, at ang mga nakaligtas na conspirator ay dinala sa kustodiya ng FBI. Sa mga huling eksena, tinakpan ng FBI ang kinalaman ng NSA sa lahat ng pangyayari, at ang mafia boss na si Pintero ay idinawit sa pagpatay kay Rachel Banks. Nalinas na rin ni Dean ang kanyang pangalan, at nakabalik na sa kanyang pamilya. Sa kabilang banda, si Brill ay nasa isang tropical region, at nagpadala ng kanyang magiliw na pagbati kay Dean, sa pamamagitan ng isang surveillance bug na naka-install sa kanyang TV. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.